Nakatikim na ba kayo ng gummy na chocolate flavor? Napakasarap talaga nito. First time ko natikman pero grabe yung sarap niya. Saktong basketball na tayo sa bahay kasi mag-gardening tayo pagkatapos. Ito napakadami naming pinagpuputol ng mga sanga at mga dahon. Dapat hindi lumalagpas yung mga sanga ng puno mo kasi nakakasagabal siya sa mga dumadaan at pati na din sa mga kable ng kuryente. Yung mga Japanese ay nananalangin dito sa statwa na to. Sa dami ng mga punong pinutol namin ay hindi pa rin ako maganda o gaga sa pagliligpit ng mga sanga na to. Mukha lang siya madali pero napakahirap nitong pagputulin at pagpira-pirasuhin. Hindi kagaya sa Pilipinas, dito kasi bawal mong itapon ng basta-basta na lang yung mga sanga na yan. Dapat lahat naka-plastic, dapat lahat organized at nakatali. Akala namin saglit lang namin matatapos pero tapos ng umaga ay kakatapos pa lang namin. Pero kito nyo naman ang resulta, napakalinis na niya at napakaganda. Pagkatapos nga ito ay bumalik ulit ako sa gate nag-basketball para ma-relax. Yung misis ko naman ay nagsampay ng mga kobre kama namin at mga kumot. Naghanda na rin kami para mananghalian. Itong isda ang aming makakainin ngayon. Yung mga sticker na yun ay sinasabing discounted yung nabili naming presyo. Within the day lang din naman kakainin. Pero naghanap kami ng dessert dahil gustong kumain ng misis ko na matamis. So bumili kami ng kakanin. Maraming iba't ibang klase ng mochi dito. May warabi mochi na green na white. Pero ang pinakagusto ko dyan ay yung white talaga. Napakasarap niya. Pagkapili namin ng mochi ay nag-self-checkout na kami. So kami mga customer ay ginawa nilang mga kahera. Tuwing lumalabas ako may dalang payong, madalas nakakalimutan ko pero hindi ko nakalimutan ngayon. Nagluto pala yung misis ko napakasarap na fritada na binahan ko sa school. Napakasarap na pagkatapos mo magtrabaho ay may kakainin ka masarap na pananghalian. Pero bakit kaya kahit sobrang tagal nating magluto ay saglit lang natin ito kakainin? Pagkatapos ng trabaho ay pumunta na kami sa dagat para mag-relax. Gusto ng misis kong lumanghap ng sariwang hangin habang nagtatampisaw sa dagat. Sobrang nakaka-relax talaga dito sa beach na to at 5 minutes lang to galing sa bahay. Pagkatapos nga ay nag-workout na ulit yung misis ko ng squats para sa kanyang panganganak. Napakasipag talaga ng misis ko mag-exercise kahit hirap na siya. Palagi niyang ginagawa para sa baby namin. Yan din pala yung paboritong workout niya na pinapagawa niya sa akin pero hirap na hirap ako. Maganda talaga to hindi lang para sa aesthetics. Maganda rin to para sa mobility natin pero hindi ko yan masyadong ginagawa. Kinagabihan ay gumawa na rin ako ng lemon juice. Gusto ko kalamansi juice kaya lang walang kalamansi dito sa amin. Tuwing nagsisqueeze ako ng lemon, naisip kung gaano katalino yung taong naka-invento nitong lemon squeezer. Napakadali lang niya talagang gawin. Sobrang ganda ng lemon para sa katawan natin. Hindi lang siya vitamin C, maganda rin siya sa gut at digestion. Kung minsan nga ay nilalagyan ko pa yan ng asin kasama ng mainit na tubig. Ang sarap niya inumin kasi para lang siyang soup. Yung natirang kalahating lemon ay itatabi natin para bukas. Gagamit lang tayo nitong plastic wrap para takpan yung lemon at ilagay sa ref. Hindi niya gano'ng ma-preserve yung lemon pero kung bukas ay gagamitin na rin natin ay okay lang naman sa tingin ko. Sabi nila dapat saglit mo lang bubuksan yung ref kaya paglagay ko ng lemon ay nilagay na rin namin yung mga pinamili namin sa grocery store, yung mga gulay at isda. Lately puro beef at chicken yung kinakain namin kaya ngayon naisipan namin bumili ng isda. Ininom ko na rin yung lemon dahil hindi na siya masyado mainit at pagkatapos na yun nilagyan ako ng asawa ko ng retinol sa mukha bago matulog. Masaya pa rin talaga ang araw basta kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Bye-bye!